Check, check. Ayan, okay po. Amen! Maraming salamat po sa bawat isa. Ano po? Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ayan, isa na naman pong pribilehiyo ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang siya isambahin. Amen? Ayan, alam ko po, handa na po ang bawat isa. Ano po, wini-welcome din po natin yung mga kasama po natin online. Welcome po sa inyo. And welcome po sa ating Gospel Hour Service. Ayan, ngayon ko po lahat na tayo po tumayo. Ayan, sabay-sabay po natin bigkasin ang ating panawagan sa pagsamba. Roma 12, talata 1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba. Ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos na may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Waitin po natin, search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Para naman po sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating mga Bible sa Books of Ecclesiastes, chapter 8. Akin pong babasahin ang buong chapter po. Sundan na lamang po ninyo sa inyong mga mata. Ganito po ang sinasabi sa verse 1. Who is as the wise man, and who knoweth the interpretation of a thing? A man's wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be changed. I counsel thee to keep the king's commandment, and that in regard of the oath of God. Be not hasty to go out of his sight. Stand not in an evil thing, for he doeth whatsoever pleased him. Where the word of a king is, there is power. And who may say unto him, What doest thou? Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing. And an wise man's heart discerneth both time and judgment. Because to every purpose there is time and judgment. Before the misery of man is great upon him. For he knoweth not that which shall be. For who can tell him when it shall be? There is no man that hath power over the spirit to return the spirit, neither hath the power in the day of death.
and there is no discharge in that war. Neither shall wickedness deliver those that are given to it. All this have I seen, and applied my heart unto every work that is done under the sun. There is a time wherein one man ruleth over another to his own hurt. And so I saw the wicked buried, who had come and gone from the place of the holy, and they were forgotten in the city where they had so done. This is also vanity. Before sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that feared God, which fare before him. But it shall not be well with the wicked, neither shall be prolonged his days, which are a shadow, because he feareth not before God. There is a vanity which is done upon the earth, that there be just men, unto whom it happeneth according to the work of the wicked. Again, there be wicked men, to whom it happened according to the work of the righteous. I said that this also is vanity. Then I commended mirth, because a man had no better things under the sun than to eat and to drink and to be merry. For that shall abide with him of his labor the days of his life, which God giveth him under the sun. When I applied mine heart to know wisdom, and to see the business that is done upon the earth, for also there is that neither day nor night seeth sleep with his eyes. Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun. Because though a man laboreth to seek it out, yet he shall not find it. Yea, Father, though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang naming banal, maraming salamat po muli, Panginoon, sa hapong ito, na muli binigyan niyo kami, Panginoon, ng pagkakataon upang magpuri, magpasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa ninyo sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa bawat buhay na pinapahiram niyo, Panginoon, sa amin. At salamat po, Diyos, sa natapos naming gawain kaninang umaga. Salamat, Panginoon, sa aming Pastor Norman na patuloy mong ginagamit sa iglesyang ito. At ganun din, Panginoon, ang aming bishop na patuloy mo siyang ginagamit, Panginoon, sa aming pong church at sa iba't ibang mga churches, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong pag-iingat po sa kanila. Gabayan niyo po sila, Panginoon, at patuloy na bigyan ng magandang kalusugan, dakilang Diyos. Ganun din, Panginoon, sa hapon pong ito, aking pong inilalapit, Panginoon, ang aming pong gawain ngayong hapon. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat yugto, Panginoon, ang aming pong gawain. I-bless mo po ang bawat tatayo sa pulpitong ito, Panginoon, sa likod ng pulpit, maging ang amin pong pag-aawitan, Panginoon, inyo nga pong gabayan, at sa lahat, Panginoon, ng gawain po namin ngayong hapon, Panginoon. Higit sa lahat, dakilang Diyos, yung pastor na gagamitin mo, Panginoon, upang magbahagi, Panginoon, ng iyong mga salita ngayong hapon. Dakilang Diyos, muli, gabayan niyo po kami, Panginoon, at ingatan niyo po din, Panginoon, yung mga kapatid namin na papunta pa lang dito sa church. Ingatan niyo po sila upang makasama namin sila, Panginoon, na makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita na mamumutawi, Panginoon, sa bibig ng amin pong tagapangaral ngayong hapon. Salamat po, Diyos. Gabayan niyo po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Manatili na po tayo nakatayo at aawit po tayo ngayon para sa Panginoon. Nawa mabigay po natin yung pinakamataas na papuri, yung deserve po ng Panginoon. Amen. Let's give our best. Awitin po natin. Faith is the victory. Everybody, first stanza. And come along the hills of life, ye Christian soldiers rise, and press the battle near the night, so veil the glowing skies. Against the foaming veils below, let all the strength be hurled. It is the victory we know that overcomes. Everybody, faith is the victory. Amen, Christians. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our soul, the word of God. We tread the road, the saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind sped on every field. The faith by which they conquered it is still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. To him that overcomes the foe, white raiment shall be given. Before the angels he shall know his name confess in them. Then onward from the hills of life, our hearts with love of flame will vanquish all the hosts of night in Jesus' glory. Everybody, faith is the victory. Amen. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Tunay po na masayang umawit sa Panginoon. Amen. Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and then I repented all my sin and won the lahat po ng naligtas. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming. He loved me up. I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the... Oh, ladies now, ladies. Amen, ladies. Gentlemen now, gentlemen. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the... All together, on the chorus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all
be the glory. At wala po tayo ngayon. Wala ba? Meron pala, meron. Sige. Maaari na po tayo makaupo. Ayan, maraming salamat po, Preacher Nathan, sa napakasiglang pag-aawitan. And ikinagagalak po ng Living Water na meron po tayong bisita ngayong hapon. Amen po? Kapag narinig nyo po ang iyong pangalan, maaaring tumayo lamang po kayo para po ma-recognize po kayo ng bawat isa. So, ang bisita po natin ngayong hapon, kasama po natin si Sister Rihanna. Rihanna lang siya, wala siya. Ayan po, ayan. Welcome po sa Living Water Baptist Church. Kasama din po natin si... Wait lang, hayaan niyo po muna intindihin ang aking binabasa. Ano po? Ano po basa dito? Lemuel? Tama po ba? Lemuel po ba itong name niyo po? Lemuel? Lance, yan, Lance, tumama din, ano. Ayan si Brother Lance, yan. Welcome sa Living Water Baptist Church. Ayan po, sa mga bisita po natin, ano po, umupo lamang po kayo, ano po, and sa mga members po ng Living Water, kamayan po natin yung ating mga bisita, ano po. Tawagin ko po, tagap-tagap po. Amen. Let's sing Ligaya ng Buhay. Let's all rise up. Amen. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if we know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. If you change your life completely, if you just accept Him too, just receive Him friends today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Just remain standing. Tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob. But before that, let me just read the book of Matthew. Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Let's bow our heads in prayer. Lord God, we thank you once again for this day. Thank you po, Panginoon, sa pagkakataon na muli po kami ay makapaglingkod sa inyo this afternoon. Thank you po, Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong kahabagan at kalakasan, Lord, na patuloy niyo binibigay sa bawat isa. Also, Lord, we also thank you, Panginoon, sa privilege na kami po ay makapagbibigay sa inyo, Lord, ng aming tithes and offering. Kayo po ang patuloy na magbless sa bawat isa. Kayo po ang patuloy na gumamit, Lord, sa offering na ito, Lord, upang paluguin, Lord, ang inyong ministeryo at marami pang kaluluwang makakilala sa inyo, Panginoon. Kayo po siya patuloy na bless this day. In Christ's name we pray. Amen. Let's sing anything that costs me nothing. Cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His peace. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. I
Ayan po, ngayon po, dadako po tayo sa ating blessing reports. Ano po, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay pinagpala po ng Panginoon. Amen po? Yung mga songs po natin kanina is about victory. And panigurado po, ipinanalo tayo ng Panginoon sa ating buhay. Ano po, especially sa week na kinaharap po natin. So, meron po ba tayo dito na gusto mag-share po ng kanilang blessing report? Ayan, ang aking pinakamamahal na nanay. Good afternoon, church. May ako rito, may copy kasi medyo ulyanin na tayo. Sensyahan na lang po. Tatlo po Pastor. Ayan. Good afternoon ulit, church. Basahin ko na lang po, no? I am so blessed sa lahat ng bagay na nangyayari sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking church, at ang aking Panginoon na siyang kalungan magpakailanman. Ang sabi sa Joshua 1:9, "Have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thou whithersoever thou goest." Salamat sa Panginoon, binigyan ako ng talata na kung saan ito ay aking pinanghahawakan. Una po sa lahat, pasasalamat at papuri sa Diyos sa kanyang kadakilaan at kabutihan na walang sawang pinoprovide ang aming pangangailangan. Ganon din po ang lagit-lagi niyang pag-iingat at kalusugan, patuloy niyang pangangalagaan. My God is so merciful, gracious, faithful, and loving na pinaramdam niya araw-araw. Salamat, Lord. Years from now, I live with you in peace. Iba po talaga ang Diyos natin kapag isurrender mo lahat at fully trust in Him. You will not be shaken. Back then, nung na-assign si Deacon sa Bicol, for almost 1 month, pakiramdam ko, hindi ko kayang mag-isa. At feeling ko, nandyan ang lungkot. Nandyan po talaga, lungkot talaga. Totoo po ito, for the first time, church, for the first time talaga, ang takot na tumatak sa aking isipan. Sapagkat first time na hindi ako sanay mapag-isa sa bahay. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba to? Talagang nagpe-pray ako kay Lord, nabigyan ako ng lakas na huwag matakot. Hanggat sa nakasanayan na. At salamat na lang nakatatak sa isipan ko yung preaching ni PNG about encouragement. Salamat, Pastor Norman. We as Christian, dapat hindi tayo magdudwell na laging malungkutin. Salamat pa. Father's Day ngayon hayaan nyo lang po. Salamat pa. That time, lagi mo akong kinukumusta. Masayang kwentuhan, kaya walang space ang lungkot sa akin. Sobrang na-appreciate kita. Sa pagiging responsible na ama, mapagpasensya sa amin. Pa, love you. Kilig-kilig. Amen. Ayaw po niyang yun. And syempre, Happy Father's Day to you. Pangalawa po, naging blessing ang DVBS for me at ginamit po si Nanay Pearly kung bakit na-conquer ko mag-isa that time. Salamat din kay Ading Cheryl sa pangungumusta kung okay lang ba ako. Thank you, sis. Thank you for your kind-hearted to me. Nay, salamat sa pag-stay sa iyo ng 2 gabi. Na-miss ko lang ang bahay kung saan kami nakatira noon. At nanay, hindi ko po kayo makakalimutan nung ako'y nasa hospital na operahan.
Salamat po sa pag-stay at sa masarap niyong food na dinala pa nun. Naalala ko lang po ang aking mother. By the way, church, pakisama po ang aking nanay. Medyo matanda na rin. Tanda na rin po siya. Actually, hindi na po siya nakakalakad. But praise God, nandyan pa rin po yung kalakasan na binigay patuloy sa kanya. Salamat po, church. Blessing din po at nakibahagi din tayo tumulong sa pag-aasikaso ng food nung si Ate Lita. At sa buong samahan sa food committee, talagang si Ate Litz, the best po talaga kayo. Maging sa mga teachers at mga kasamahan sa DBBS, sobrang na-appreciate ko po ang dedikasyon, passion nila sa pagtuturo. Tuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. At syempre pa kay Pastor Nolan na humahawak nito. Na-witness ko ang lahat ng mga sakripisyo nila together with his ever-supportive wifey, Sis Franchet. Saludo po ako sa inyo. Pangatlo po, ito na po, overwhelming and mixed emotion. Ayoko pang umiyak, pero nung naganap na proposal ni Mark kay May, salamat po pala sa mga nagpagod at nag-support sa kanila. Na-surprise talaga si Joy May. At masayang sinagot ng yes. Si Mark. Salamat sa Diyos at tinalaga kayo para sa isa't isa. At malaking pasasalamat ko sa Panginoon, dinala ka niya rito sa church, May. At blessing na may malaking puso meron ka pagdating sa gawain ng Diyos. Sobrang na-appreciate kita. Hindi mo lang nakikita, no? Hindi mo lang pansin. Yung pagiging independent mo sa buhay. Talagang nakikita ko ang Lord for His sustaining grace working in you. Kung nandito pa sana ang mga magulang mo, I believe proud na proud sila sa iyo. Total, Mama Nurse, andito lang ako. Handang yumakap sa iyo. Andito lang kami na susupport sa inyo. Mark, anak, kung alam mo lang na paano pasasalamatan ang Diyos sa binigay niyang katulad mo, so blessed, nakikita kang ginagamit ka ng Panginoon, nag-grow at naglilid na rin. Stay kung ano ka, kung sino ka, stay as simple as you are. Naalala ko lang nung nasa Little Lights ka pa, yung binigay ni Teacher Dulce, naalala ko pa yon, na ang verse ay Colossians 3:23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Totoong nakita ko sa buhay mo, anak, ikaw at si May, ang regalo ng Diyos sa amin. Praying sa mga plans and desires ninyo, nandito lang kami susuporta. And lastly na, salamat po kay Ma'am Brents at nakasama ko siya sa Ladies Fellowship na kami po ay nagpapalakasan, nagpapatuloy sa ministeryong naiaata sa amin. Lahat po nito ay biyaya ng Panginoon. And of course, the ministry at sa lahat ng pinagpapagalan, I would thank so much our beloved Bishop who really care, uplifted us bilang mga miyembro niya. Bishop, I appreciate you so much, honoring you as your flock and loving as our Father in Christ. Salamat po sa lahat ng mga teachings ninyo, your guidance as well. Bishop, Happy Father's Day din po. And to our dearly resident Pastor Norman, personally, I am blessed with you po. Continue to teach us also and to train us, especially for the youth. I give back all the glory and praise to the one giver in my life. Ito po to, yung
Psalm 73:28. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. God bless. Ayan, amen. Grabe. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day, Deacon. Grabe. Ganun po talaga kapag naipon po yung blessings, ano po, na meron po tayo. So, ayan, blessing din po kayo sa buhay namin, Mama. No? Happy Mother's Day na din po. Ayan po. Meron pa po bang gustong mag-share ng kanilang blessing report? Wag po kayo mahiya. Hindi po kailangan mahaba ang blessing report, ano po. Sadyang naipon lang po yung blessing ng aking mama. And ganoon din po, katulad po ng sinabi ni Mama, maganda po yun na meron po tayong ganitong klaseng fellowship, ano po, na nag-encourage sa bawat isa. So, ini-encourage ko din po ang bawat isa na i-share po ang kanilang mga blessings, ano po. Ayan. Meron po ba? Ayan, Brother Abel. Ang ating birthday boy. Dito na lang po. And kanina po sinabayan po ni Brother Harvey na blessing report po. Ayan, katulad po ni Ate Nora, may copy rin po ako kasi baka makalimutan ko po. And good afternoon po, church. Blessing report lang po. Gusto ko po magpasalamat sa Panginoon sa panibagong taon na ipinagkaloob niyo po sa aking buhay. Gusto ko po magpatotoo sa kadakilaan po ng Panginoon. Kasi ito pong nakalipas na taon na binigay po niya, dati po kasi, yan, special number lang po, no? Blessing po sa akin na binigay niyo po sa akin yung ministry as a secretary po rin ng choir. Yan, kasi po, marami po akong natutunan at natututunan pa po. Papasalamat po sa Lord, binigyan niya po ako ng pastor ng aking pong leader, Pastor James, na talaga pong yan, shoutout po Pastor James, na lagi po akong ginagabayan kung paano po i-deal yung mga trials and challenges sa maturity, sa spiritual na maturity. Yan. Sa work naman po, last 2021 po, ito po yung mga panahon na bumabalik pa lang po tayo sa normal na from pandemic. Binigay po sa akin ng Lord, dito po nag-start na magturo as a voice coach po, freelance. Yan. Blessing po kasi yung karunungan po na ipinagkaloob po sa akin ng Panginoon, nagagamit ko po siya as my work or income. Yan. Pero po dumating pa rin po sa kalagayan na gusto ko po magkaroon ng stable na work. Yan. So, yan, nag-apply po ako sa mga iba't ibang company. Yan, tulad po ng BDO. Yan, natatanggap naman po sa biyaya po ng Panginoon. Pero po, syempre, as a Christian, kino-consider pa rin po natin yung schedule yan. Kino-consider ko po yung hindi po matatamaan yung Sunday kasi Sunday po talaga. Ito po yung araw ko talagang binibigay ko po yung buhay ko para po sa Panginoon. So hanggang sa Amen po. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na binigay niya po sa akin yung Pontem, yan. Pontem, which is a music school, which is nagagamit ko pa rin po yung skill na binigay po sa akin ng Lord para po makapagturo at at the same time na-apply ko po kasi hindi po nakakasama sa soul winning yan. Yung mga tinuturuan ko po, yan, pag pinapakanta ko po sila ng mga gospel songs, yan, doon ko na po naipapasok yung salvation. Blessing po na sa ganung paraan po nakapag-share din po ako ng gospel. Gusto ko rin po magpasalamat sa supportive family ko po. Yan. Sa girlfriend ko, yan, kay Tatay Bishop, Pastor Norman, Pastor Jabez, sa lahat po ng walang sabang paggabay at talagang advice para po ako yung maging matured sa gawain. At maraming salamat din po, church, sa pagmamahal at sa pagbati po sa akin. And looking forward sa mas marami pang pagkakataon na tayo po magkakasama-sama sa gawain. Maraming salamat po. To God be the glory. Yan, maraming salamat po sa mga patutuon na yan. At tunay po, ang buhay Kristiyano, isang battleground. Pero hindi po tayo kailangan mangamba because our Christ is the captain of the mighty throng. Amen. Tayo po tayong lahat. Umawit pa po tayo ng isang awitin. Sound the battle cry.
Sound the battle cry, see the foe is nigh. Raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm, everyone. Rest your cause upon his sword. Everybody, roast and soldiers rally round the banner. Ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty throng. Strong to meet the foe, marching on we go. While our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light. Battling for the right, we near can fail. Roast and soldiers rally round the banner. Ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty throng. O thou God of all, hear us when we call. Help us one and all by thy grace. When the battle's led and the victory's won, may we wear the crown before thy face. Roast and soldier, rally round the banner. Ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty throne. Amen. Maaari na po tayong makupo. Pakinggan po natin ang mga tanging bilang.
his family traveled all day long. They must have walked for many miles before they realized Jesus not was near them. Mary sadly cried, "Where is Jesus? Did we leave him far behind? Did we take for granted he was here, walking with us all the time? Where is Jesus? To find him once again, we must return to the place where we left him. Where is Jesus? Where is Jesus? I prayed for God to lead my way, that his will for me be known. All he asks is that I'll wait for him. We stepped out on my own. Without him here to guide my steps, I failed him many times. I only have myself to blame. I bowed my head and cried, "Where is Jesus? Did I leave him far behind? Did I take for granted he was here, walking with me all the time? Where is Jesus? To find him once again, I must return to the place where I left him. Where is Jesus? Where is Jesus? Made some bad decisions with a selfish thought in mind. You had the best intentions for the goals you set in life. Your relationship with God secure, but the fellowship is gone. You can choose to walk with him again. You don't have to walk alone. Where is Jesus? Did we leave him far behind? Did you take for granted he was here, walking with you all the time? Where is Jesus? To find him once again, you must return to the place where you left him. Where is Jesus? Where is Jesus? Where is Jesus? Amen. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga tanging bilang. And ngayon po, dadako na po tayo sa Ayun po ay pag-share ng salita ng Diyos. Kanina po, sinabi po ng ating mahal na resident pastor, ang speaker po natin ngayong hapon ay bagong tatay. Ayan. So ngayon po, malalaman nyo na po kung sino yon. Ang ating pong tagapagsalita, let us give our 100 attention sa pakikinig ng salita ng Diyos and sa man of God na kanyang gagamitin, Pastor Henry Olivar. Amen po. Salamat po sa Panginoon. Salamat, Brother Harvey. At na-miss ko po kayo. Na-miss ko po ang church. Hindi po dahil nag-backslide po. Wag niyo po pagkamalian na hindi ko lang po kasi maiwan yung aking asawa at sa kabutihang malad sa biyaya ng Panginoon. Nanganak na po siya noong June 5, ayan, 440. At ang inyo pong lingkod ay may unikaihan na po sa biyaya ng Panginoon. Yung prinsesa po namin, doon ako nanonood po sila at nagpapahinga po at nagre-recover. Pakisama niyo po sa prayer. At hayaan niyo po ipagpagabo yung aking kaba. At kanina po may nag-remind po sa akin na sabi, Brad, iksian mo lang kasi Father's Day ngayon. Marami-rami. Mamamasyal pa yung mga yan.
lalo pong nagdagdag ng kaba sa akin yon dahil iisang tao lang po yon at si Pastor Poy at si Pastor Orson po nagsabi sa akin. Opo, makabawi-bawi man lang po. I love you, Kuya. Ayun po, sa family po namin, sa biyaya ng Lord, andun po kami ngayon sa Muson at blessing po kasi tahimik kahit pa paano yung aming pong baby ay ang galing ng Lord talaga. Nakita namin yung kamay ng Lord muli. Kasi lagi excited ako pagka may mga yung alanganing sitwasyon. Pagka ganyan, excited po kami. Ano kayang gagawin ng Lord na naman? Sabi kong ganun. At nangyari nga po yun dahil mahabang panahon kaming nagpapa-check up sa lying in and we are preparing 50,000 dun sa unang lying in sa Quezon City. And then sabi ko, dun na lang tayo sa Muson, baka mamaya dun ka abutan. Sabi ko ganun. Dun naman, yung lying in naman na pinuntahan namin ay magpe-prepare kami kailangan 19,000. So, saang mabuting kamay ko kukunin? Sabi ko, 19 lang ang meron ako tsaka 50 lang sabi ko ganun. Kaya lang check up po namin, nung nagpa-check up po siya and then sabi niya, bakit hindi tayo pumunta doon sa may hospital na malapit doon sa may barangay hall, na malapit lang po sa mission po yon. Sabi ko, sige, punta tayo. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung kapitan, sabi ko, ma'am, pwede po ba kami magpa-assist kasi malapit lang sa barangay hall? Sabi niya, sige, papuntahin ko yung sekretary ko dyan at i-assist ka na magpalista. Sa ganung paraan po, na-assist po tayo doon sa isang ospital. Sabi niya, ba't hindi mo itry doon sa private na Kabuko Hospital? Sabi niya ganun. Pagmamayari siya ng isang politiko na kaalyado po nung chairman na kakilala po natin sa Muzon. So, sabi kong ganun, private yun, mahirap na. Sabi niya, hindi. Pagka mataas-taas ang presyo, bibigyan naman namin kayo ng GL. Ako gagawa, sabi nung barangay chairman. So, sabi ko, sige po, kakong ganun. And then, sa hindi namin malaman dahilan, 1 week po nag-labor ang aking asawa. Sabi ko, ang tagal sabi ko ganun. Excited na kami. Sabi niya, lakad-lakad na. So sabi ko, tagtag na nga sa lakad. Sabi ko, sige, lakad tayo doon. Pag uwi, wala pa rin. Exercise siya. May mga ginamit kaming yung bola na malambot kasi yun yung isa sa mga way namin talaga. Pag nahirapan siya mag-labor, wala pa rin. Nag-try kami ng maasim-asim na pagkain dahil sabi nila, yun daw yung pampanipis ng cervix daw. Wala pa rin. Ano ba? Sabi ko ganun. Lakad tayo ulit. Punta ulit kami doon sa isang Wala pa rin Ganun pa rin. So sabi ko, ganito lang gawin natin kakong ganun. Pray na lang tayo kakong ganun. Nag-pray kami after naming nag-video kami ng mga Christian song doon sa Mission House. Sabi ko, kanta tayo. And then after that, pray tayo. Nag-pray kami. So, nag-pray kami. Sabi ko, Lord, kung pwede po, mamaya na po ng gabi, pahintulutan niyo po na sana kung pwede na po siya manganak. And then, hinayaan ko na sa Lord. Sabi ko, bahala ka na Lord. Kasi ang danger po kasi, 4 days na lang, pag hindi pa siya nanganak, overdue na po. So, may hirapan lalo. So, sabi ko, Lord, please. Ganun. So, wala kaming ka-idea. Hanggang sa natutulog nila kami, ginising nila ako ni Sister Noemi. Pumutok na po yung paanabigan niya, nang hindi po humihilab yung kanyang tiyan. So, napakadelikado kasi walang senyales kung ano man na kumanganak na. Pumutok na yung paanabigan. So, takbo kami doon sa ospital, sa unang ospital na malapit sa may barangay. Pagdating doon, sabi niya, sorry, wala kaming pampahilab. Sabi niya, so doon kayo punta sa ibang ospital. Di takbo kami. Buti na lang, may isang ospital na yung sinasabing private na nakapagpalista rin kami. Pagdating namin doon, alas 12, alauna, nag-start na siya mag-labor kasi may in-inject sa kanyang pampahilab So, nag-start na ng 1 na humilab yung tiyan niya. 3 cm. Pagdating ng 3 to 4 cm, sabi ko matagal pa to. Maya-maya, sunod-sunod na yung hilab. So, sa biyaya ng Lord, by 4:40, nailabas po yung baby namin.
At sa biyaya ng Panginoon, ang bill po namin doon is 15,000. Pero nising ko, wala po kaming binayaran sa hospital na yun. Sa biyaya ng Lord, sabi ko, grabe ka talaga, Lord. Nakita ko na naman yung kamay mo. Sabi ko, ganun. Ang galing ng Lord. Sabi ko, ganun. Mas mahal pa nga yung pagkain namin. At saka nung dalawang kuya na nasa labas lang ng hospital at ako yung nasa loob, mas mahal pa yung pagkain namin. So sa biyaya ng Lord na ilabas na po, ang galing talaga ng Lord. Sabi ko, ganun, amazing ka talaga, Lord. Every time na may dadaanan kaming alanganing sitwasyon talaga, dahil ang work po ng aking misis ay no work, no pay talaga eh. So kung nakalib po siya ngayon, wala po talaga yun. So, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin namin, kakong gano'n, pero bahala ka na, Lord. Wala na eh, gano'n talaga. Pero na-amaze na naman ulit ako sa biyaya ng Lord. At gano'n po, at sa ministry naman po, salamat po sa mga nagpe-pray po para sa mission po natin doon sa Muzon. At ang pinaka-latest po na nangyari is yung, hindi ko po yata na-mention before yun, yung medical mission na katuwang po namin Sister Pinky Alberto po. At 50 pong seniors po ang ating na-cater. Sa mission lang po natin kasi yung 50, kala Pastor Richard po sa MIBC naman po yun. At lahat po yun, hindi po namin pinalagpas na ma-share ng gospel po sa biyaya na kinukulit ko talaga at sabi ko, kaya namin 50. Ang ginawa ko, pinuntahan ko yung president ng seniors. At lahat po yun, yung 50 na yun, na-sharean po ng gospel sa biyaya ng Lord. At nakakatuwa dahil, yun nga po, sabi niya, sa lahat ng medical mission na nagpunta rito sa Villamuson, sa subdivision po, yun daw pong medical mission po na ginanap po doon namin, nila Sister Pinky, ang pinakamaganda daw po. Dahil yung iba daw po, magme-medical mission, kuno, tapos ang ending, bebentahan ng product. So, bahala na po sila. Basta kami po, kakong ganun, ang ano lang po namin, mapaglingkuran po lang po yung mga nanay, tatay, mga lolo't lola, sabi kong ganun. At natuwa po sila at umihiling pa sila. Sabi ko, hindi ko na po ano yan, bahala na po ang Lord. Kung maulit man po, sa biyaya ng Lord, kakong ganun, tingnan po natin, pag-pray po natin. At yun po, currently, ang pinaka ministry po natin na ongoing ngayon is the Bible Volleyball sa Muzon po. At nakilala niyo naman po yung aming naging contact doon sa si Brother Des. At ongoing po siya, si Brother DJ po ang aking pinagkatiwala doon. Sa biyaya ng Lord, na laking help po yung ministry na to dahil ang goal po ng mission namin, makapag-win ng kaluluwa na 100. Sa biyaya ng Lord, for a year po ito dahil mahirap po na sobrang dahil po, kaya hiniling po namin sa Lord 100. Sa biyaya ng Lord, nangangalahati pa lang po ang taon, nakaka-91 na po ang mission po natin na sharean. At hindi ko po alam kung ilan po ang ilalagay ng Lord, pero the more, the merrier eh. So hindi ko po alam kung ilan ang ilalagay ng Lord sa mission ng mga tao, pero basta kami mag-win lang kami ng kaluluwa hanggat kaya po namin sa biyaya ng Lord. Amen. So salamat po at palagay ko, okay na po yun. Ipagpag na po yung aking kaba. Tayo na po tayong lahat at tayo po mag-aral sa salita ng Diyos. Maigsi lang po to dahil pinaalalahanan po ako. Okay po. Galatians chapter 6 verse 9. Yung iba po, kabisado po ito. Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse number 9. Ang sabi po dito, sige po, and let us be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ulitin ko po, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Tayo pong lahat ay manalangin, dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa inyong lingkod upang makapagbahagi po ng inyong salita, Panginoon. Dakilang Diyos, pakalinisin niyo po ang puso't isipan namin at ihanda niyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng inyong mensahe po ninyo, Panginoon, sa hapong ito. Dakilang Diyos, inyo pong samahan ang inyong lingkod. Huwag po yung nais ko po ang masambit ng aking bibig, kundi yung nais niyo pong iparating sa inyong mga anak, Panginoon, ang mamutawi sa aking bibig, Panginoon. Gamitin niyo pong inyong pong abang lingkod, Panginoon. Hindi ko po kayang gawin ito mag-isa. Kailangan ko pong inyong biyaya at habag, Panginoon. Ang inyong karunungan, kalakasan, Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Salamat po muli sa ating Tatay Bishop. Happy Father's Day po sa binigay na pagkakataon sa training, sa pag-approve ng aming mensahe po na ito. At lagi naman po ganun ang training po namin. Ipapacheck po namin yan. At lagi bago po kami tumayo po dito. At salamat po. And of course, sa ating resident pastor sa opportunity para patayuin tayo dito. Dahil sabi niya, Pastor, pwede ka bang magsalita sa gospel hour natin? Nag-isip muna ako kasi ongoing nga po yung Bible Volleyball. Sabi ko, sige, kakong ganun. Total, kakong ganun. Sinabihan ako ng anak ko na sundin ko daw yung ninong ng anak ko. Sabi ko, sige, kakong ganun. At yun po, sabi ko ganun. At salamat po muli. At this time, tayo po'y mag-aaral. Ang title po na ating pag-uusapan ngayong hapong ito, Don't Stop Doing Well. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Wag daw tayo manghimagod na gumawa ng mainam, sapagkat sa tamang panahon, tayo po ay aani kung hindi tayo manghihimagod o kung hindi tayo mapapagod. Don't stop doing well. Isa pong magandang paalala sa ating mga Kristiyano to, dahil pag nakita po natin, marami na pong tao sa labas ang hindi na po gumagawa ng tama. Kung meron man pong pinaka dapat na gumagawa ng tama, tayo pong mga Kristiyano po yun. Amen? Don't stop doing well. Dahil sa katotohanan, ang katotohanan talaga nakakapagod talaga gumawa ng tama. Pero pinag-uusapan natin tama po dito. Number 1 is the good thing. Yung mga mabubuting bagay. Pagka mabuting bagay, huwag kang tumigil gumawa, o huwag kang mapagod, huwag kang manawa, huwag kang huminto, huwag kang magsawang gumawa ng mabuti. Amen? So, those that are good. Ang sabi po ng verse number 1 ng Galatians chapter 6, dyan lang po tayo iikot po, Galatians chapter 6, verse number 1, ang sabi po, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such as one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Pag may kapatid po tayong tumalikod, nahulog sa kasalanan, ang sabi po dyan, restore. Isang mabuting bagay na dapat pong ginagawa ng isang Kristiyano, kapag may nahulog sa kasalanan, hindi para pagchismisan po. Amen? Hindi para i-condemn pa. Hindi para magmalaki na yan kasi ayaw mo makinig sa akin, kundi i-restore po. Amen? And that is one good thing na dapat pong ginagawa ng isang Kristiyano. Amen? At pag bumalik po, yakapin po natin at kamustahin natin. Amen? Hindi yung, ayan, buti nga sa'yo. Yan ang nangyari sa'yo. Hindi po ganun yun. Isang mabuting bagay po na dapat niyayakap. And marami na po tayong nakita. At ako saksi po ako, na isa rin po ako galing sa pagkakahulog before. Opo, hindi pagkakahulog literal, kaya ka maganyan, Pastor. Hindi po. Yung pagkakahulog po na tinutukoy ko ay pag-backslide po. Galing po ako sa ganyang bagay at malaking bagay po ang living water. Kaya po ang inyong lingkod ay nakabalik po sa Panginoon. Amen. Of course, sa tulong po ng ating mahal na bishop, na one time nag-preach po siya about blessing and a curse. Ang pinili ko, blessing. Sabi ko, Lord, gusto ko pagpalain niyo po ako at ang aking pamilya. So gusto ko po makabalik sa inyo at salamat sa Panginoon. So yun po, it's a good thing na pag may mga nanunumbalik, may mga nahulog at gustong manumbalik, yakapin po natin. Amen? It's a good thing. Second, sa verse number 4, tingnan niyo po dyan. Sa verse number 4 ng chapter 6, But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Testingin natin kung genuine ba. So, yung mga bagay na dapat na hindi natin tinitigilan, una, yung mga mabubuti. Second, those that are genuine, mga totoo, mga tunay na bagay, mga totoong ginagawa natin, wag nating tinitigilan, wag tayong napapagod gawin. Lalo na kapag wala naman tayong hinihinging kapalit sa mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Genuine. Pag totoo ang ginagawa mo, kung tigilan, huwag kang mapagod, huwag kang huminto. Amen? Kasi ang iba, ang ginagawa nila, gagawa sila ng mabuti, gagawa sila ng tama. Ang problema, nag-expect sila in return. Oh, nilibre kita ng milk tea, dapat
ililibre mo rin ako ng milk tea. Hindi po ganun ang sistema dapat na isang Kristiyano. Kung ginawan mo ng mabuti, huwag kang mag-expect. Masisira po tayo dyan, maniwala po kayo. Paano kung yung isang taong ginawan mo ng mabuti, walang kakayahan para ibalik kung anong ginawa mo sa kanya, mahihirapan ka lang, masisira po tayo dyan. Huwag po tayong mag-expect, amen. Dapat genuine. Kung anong ginawa mong tama at mabuti sa kapwa, genuine po dapat totoo. Wala kang inaantay na kapalit, wala kang hinihinging kapalit sa ginagawa natin. Mangyayari lang po niyan, mapapagod ka lang. Amen? Pag nag-expect ka sa isang tao at gumawa ka ng tama at gumawa ka ng mabuti, mapapagod ka lang. Kaya nga nagpapaalala, and let us not be weary in well-doing. Pag totoo yung ginagawa mo, huwag kang mag-expect na babalikan ka niyan o gagantihan ka niyan. Hindi naman nakakalimot ang Panginoon. Nakikita naman ng Diyos yan kung anong motibo mo, bakit ka tumutulong Amen? Bakit ka gumagawa ng mabuti? Genuine. Don't stop doing well. Those that are good, those that are genuine. And thirdly, those that are godly. Yung mga bagay na para sa Diyos, yung mga bagay na maka-Diyos, huwag mong ititigil yan. Amen? Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 2 ng chapter 6. Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Hindi ba maka-Diyos na bagay na yung mga kapatid natin, alam natin may pinagdadaanan, ini-encourage po natin. Hindi po natin kinukonsindi pag may pinagdadaanan. Ayan, sige, pagdaanan mo lang yan. Ako niyo po, mayroon pang ang biro. Nangyari, nangungutang Ang biro niya, hindi ko pwedeng pakialaman yung pagsubok na pinagdadaanan mo. Pasensya ka na. Wala akong mapapautang sa'yo. Hindi po ganun pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan po natin dyan is about encourage those people na alam mong may pinagdadaanang mabigat at nahihirapan na bilang isang Kristiyano. Encourage natin. Amen? Huwag kang mapagod. Huwag kang mapagod mang-encourage ng kapwa mo, lalo na pag alam mo may pinagdadaanan. At huwag mong i-encourage lang dahil ka-encourage siya. Encourage mo siya kasi ikaw ay Kristiyano. Amen? Isang maka-Diyos na bagay na nang-encourage po tayo palagi sa kung anumang paraan natin ma-encourage ang ating kapwa, gawin po natin yan. Don't stop doing well. Amen? Nakakapagod po yan. Pagka nag-expect ka, kapag hindi para sa Diyos yung gagawin mo, mapapagod ka lang. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Napapagod tayo. Gumawa kapag hindi para sa Diyos yan. Kapag ka nag-e-expect ka. Amen? Don't stop doing well. Now, ilang bagay po, sabi sa inyo, mabilis lang po ito. Ilang bagay lang po ito na pag-uusapan po natin. Bakit hindi mo kailangang mapagod? Number 1, because someday, we will reap. Sabi po ng verse na binasa po natin, and let us not be weary in well-doing, for in due season, ano sabi po dyan? We shall reap. Hindi po sinabing, maybe you will reap. Ang sabi po dyan, we shall reap. Siguradong aani ka someday. Dahil wala po ako nakitang nagtanim ngayon, bukas aani kagad. Amen? Wala po ako nakitang ganun. Sa mission po, pumunta kayo, may mga tanim po kami doon. Talong, sili, bahay kubo na nga tawag ko doon Kami kamatis po dyan, may yung sitaw, hindi po sa amin galing yan May mga tinatanim po kami, may kamyas, may bayabas po dyan. At tinitingnan ko, sabi ko, oo nga, hindi pala ulit nagtanim ka ngayon, bukas sa ani ka kagad, kailangan magtiyaga ka, kailangan tiyagain mo yon. At sabi ko nga parang ang sarap tingnan, natatuhin mo yung mga halaman na parang tao, at yung mga tao, tratuhin mo na parang halaman, magtsatsaga ka Lagi mong tsatsagain yun Yung mga mabubuting bagay na gagawin mo, tsatsagain mo gawin sa mga tao yan. Lalo na pag nasa mission ka, hindi pa pwedeng maiinip ka. Ang tagal namang lumagutong tong miyembro na to. Lahat na tinuro mo na, magtsatsaga ka. Tsatsagain mo yan Buti na lang may paalala ang salita ng Diyos. Don't stop doing well. For in due season we shall reap if we faint not. Kung titigil ka dyan, wala kang aanihin. Amen?
Wala kang anihin. Meron na po ba kayo nakitang, ano ba yun? Ang tagal naman tumubo nitong palay na to. Ayoko na nga. Wala pong ganong magsasaka, wala pong ganong nagtatanim. At lahat po tayo, kapag tayo po ay gumawa ng mabuti at mainam, huwag po tayo mag-expect na bukas o mamaya kaagad, tutubo kaagad yun. Ang sabi po, we shall reap. Sigurado naman eh. Kaya lang huwag kang mainip. Yan ang kalaban natin eh, pag gumagawa tayo ng tama eh. Yan ang kalaban natin, naiinip po tayo. Pag may ginagawa po tayong tama, naiinip po tayo. Sabi mo, pastor, pagpapalain kami, pag nagbigay kami. Huwag kang mainip. Naiinip ka kasi. Huwag kang manawang magbigay. Huwag kang tumigil sa pagbibigay. Huwag kang mapagod sa pagbibigay. Sabi kasi, aani daw tayo. Sabi daw, pagpapalain kasi tayo eh. In due season, we shall reap, if we faint not. Amen? Bibigay ka ngayon, natisod ka, kaka-preach ng giving, natisod ka, nagbigay ka naman, kailan natisod ka nung sumunod na preaching? Wala. Imbis na yung anihan na, hindi ka tuloy umani. Tumalikod ka sa Panginoon eh. Diba? May panahon ng pag-ani. Amen? Huwag kang mainip. Yung mga bagay na gawa nating paglilingkod, those are good and godly. Amen? Kung totoo yung ginagawa mo, isang araw aani tayo sa lahat ng ginagawa natin. Amen? Nakakapagod? May paalala po sa atin. Huwag ka lang mapagod, aani ka rin isang araw. Amen? Nakakapagod pumunta ng church, galing ka na ng trabaho, nakakapagod. Huwag kang mapagod. Isang araw, aani ka rin sa mga ginagawa mo para sa Panginoon. Kung para sa Panginoon yung ginagawa mo. Amen? Don't stop doing well because someday we will reap. Amen? Second thing, because someday we will be recognized. Hindi ka pinapalakpakan ng kapwa mo, hindi ka pinapalakpakan ng tao. Hindi ka na-appreciate ng ibang tao sa lahat ng ginagawa mo. Pero tatandaan niyo pang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kung para sa Panginoon yung ginagawa mo, hindi mawawala ng kabuluhan yan. Amen? You will be recognized. Talaga, Pastor? Opo, sabi ng Hebrews chapter 6, verse number 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, and that you have ministered to the saints and do minister. Amen? Huwag kang mapagod umalalay sa lingkod ng Diyos. Huwag kang mapagod maglingkod sa gawain ng Panginoon. Huwag kang mapagod gumawa ng mabubuti. Huwag kang mapagod mag-pray. Huwag kang mapagod magbasa ng Bible. Huwag kang mapagod umattend ng church. Because someday, you will be recognized. Hindi man ng tao, pero ng Panginoon. Amen? Maraming bagay makakapagod ng gawin. Nananawa na. Maraming tao, maraming Kristiyano napapagod at nananawa. Gumawa. Bakit? Nag-expect ka kasi. Lalo na ng mga material na bagay, nag-expect tayo eh. Huwag kang mag-expect sa paglilingkod mo sa Panginoon. Tingnan mo. Masaya at isang araw aani ka sa lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Huwag mapagod. Pag alam mong para sa Panginoon, hindi ka dapat mapagod. Don't stop doing well because someday we will reap. Second, we will be recognized. Amen? Thirdly, di ba? Sabi sa inyo. Thirdly, tingnan niyo po. Because someday, we will be rewarded. Isang araw, gagantimpalaan tayo, Pastor, di ba? Pareho lang po yung reap and rewarded. Reap, you will receive what you planted. Rewarded, you will receive what God had promised. Yung pinangako ng Diyos, yun po yung reward. Kapag may ginawa ka, may aanihin ka. Amen? Kaya sabi nga nila, yung masama nga, ginagantihan ng Lord eh. Yun pa kayang mabuting gagawin mo para sa Panginoon? Amen? Palalagpasin ba ng Diyos yan kung mabuti ang ginawa mo para sa Kanya?
Hindi po. Kasi pinangako ng Lord yan eh, gagantihan ng Diyos yung mga mabubuting bagay na ginawa mo para sa kanyang pangalan o sa ngalan ng Diyos. Amen? You will be rewarded. At sabi nga po ulit kanina ng Hebrews chapter 6 verse number 10, hindi liko ang Diyos para makalimutan mo yung pagpapagal na ginagawa mo para sa Kanya. Amen? Hindi liko ang Diyos. You will be rewarded sa lahat ng pagod mo, sa lahat ng ginagawa mo para sa Kanya. You will be rewarded. Talaga, Pastor, opo. Revelation chapter 22, verse number 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be sa bawat na kanyang ginagawa. Lalo na kung mabuti yan para sa Panginoon. May reward na nasa kamay ng Panginoon. And sigurado yan na may reward ang bawat isa na may gagawin para sa Panginoon. Amen? You will be rewarded. Hindi ka na-awardan sa ginawa mo para sa Panginoon. May bibigay ang Lord. Hindi ka na-awardan sa school. Huwag kang mag-alala kung may ginagawa ka sa Panginoon. You will be awarded. Hindi ka na-recognize sa school, hindi ka na-recognize sa trabaho, huwag ka mag-alala. Ang Diyos hindi naman liko. Amen? Huwag mapagod gumawa ng tama para sa Panginoon because someday you will reap. Mga anak, huwag po tayong mapagod gumalang sa magulang kasi yan po ang tama. Amen? Mga nagtatrabaho, huwag po kayong gumawa ng tama, huwag po kayong mapagod gumawa ng tama sa trabaho. Kung tama po yung ginagawa niyo, genuine po yan. At para sa Panginoon, yung trabaho, Pastor, para sa Panginoon, yes po, kung para sa kapurihan ng Panginoon yan. Huwag po kayong mapagod gumawa ng tama, mabuti, at para sa Diyos. Amen? Okay, mapagod. Huwag ka mapagod mag-aral kasi para sa Panginoon din yan. Amen? Mapagod, no? Dami ginagawa. Mga nanay sa tahanan, wag po kayo mapagod para sa kapurihan pa ng Panginoon yan. Amen? Mga tatay, wag po tayo mapagod. Para sa Panginoon pa rin yan. Amen? Wag po tayo mapagod kahit palaging inuutosan. Wag po mapagod. Para sa Panginoon, kahit masama na loob, para sa Panginoon to. Para sa Panginoon. Don't stop doing well. Because someday you will reap. Second, you will be recognized. And thirdly, you will be rewarded. Hindi ka man na-appreciate ng tao, ang Diyos ma-appreciate ka sa ginagawa para sa Kanya. Hindi ka man na-recognize, hindi ka man na-awardan, ang Diyos bibigyan tayo ng reward. Someday, huwag ka lang mainip. Dahil yun ang sabi ng verse, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kung hindi ka mapapagod, kung hindi ka titigil, for sure, may aanihin ka, for sure, mare-recognize ka, for sure, may reward tayo sa Panginoon. Amen? Sana po napagpala po tayo ng mensaheng ito. At tatawagin ko po si Pastor Poy. Ayan po, sige po. Tayo po tayong lahat. Thank you, Pastor Henry. Tunay po na napakabuti ng Panginoon na ginagamit niya po si Pastor Henry para po tayo po ay mapaalalahanan na huwag po tayong mapagod na gumawa ng mabuti. Things that are good, genuine, and godly. Because someday we will reap, we will be recognized, and we will be rewarded. Mga kapatid, napakaganda po ng mensahe na ibinigay ng Panginoon sa atin. Napakaganda po ng paalala pong ito na tayo mga mananampalataya, bagamat hindi ito bahagi ng ating kaligtasan, tayo po ay isang natural na tao na mananampalataya na dapat ay gumagawa ng mabuti.
At ang sabi po, huwag daw po tayong mapagod. Dahil darating ang panahon, tayo ay aani. Tayo po ay aani. Sa sandaling ito mga kapatid, kung meron kang nais idalangin sa Panginoon, pasalamatan ng Panginoon, dahil patuloy kanyang pinagpapala sa paggawa mo ng mabuti. May nais kang idulog sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po akong maging channel of blessing. Na sa buhay kong ito, Panginoon, hindi ganoon kalaki ang meron ako, hindi ganoon kadami ang tinatangkili ko sa buhay. Pero Lord, sa maliit na pagkakataon, tulungan mo po ako, Panginoon, na maging daluyan po ng iyong pagpapala. Let this be our prayer. Maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon sa kamagitan ng paggawa ng tama, ng mabuti, ng totoo at makadiyos na gawain para sa Panginoon. If that is your prayer, the altar is now open. And you pray to God, Lord, help me, Lord, to do good. Tulungan mo ka, Panginoon, na huwag akong mapagod, Panginoon, sa paggawa ng mabuti. Tulungan mo ka, Panginoon, na huwag po akong mapagod, Panginoon. At Panginoon, ang buhay ko pong ito, sa kabila ng aking katayuan, sa kabila ng aking kalagayan, Panginoon, gamitin mo po ang buhay kong ito upang ako, Panginoon, ay maging pagpapala, hindi lang, Panginoon, sa lahat ng tao, kundi, Panginoon, para sa gawain mo mismo. Yan po ang dalangin ng isang tunay na mananampalataya. Lord, please, huwag mong hayaan na maging walang silbi ang buhay ko sa mundong ito. Na ako po, Panginoon, na iniligtas mo dahil ang nais mo, Panginoon, ay maging kasangkapan po ako sa pagsasaayos ng iyong gawain para, Panginoon, marami pong makakilala sa iyo bilang tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Let this be our prayer, mga kapatid. Hayaan niyo pong ito yung ating maging dalangin sa buhay po natin. Lord, please, huwag mong gawing walang silbi ang buhay ko sa mundong ito. Bigyan mo ko ng silbi, Panginoon. So, magitan ko, Panginoon, maraming tao rin po ang mapagpala. Come on. At habang nasa harapan po tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon. Makipagkasundo po tayo sa Panginoon. Panginoon, tunay po, ang napakabuti mo po sa amin. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming kawalan, sa kabila ng hindi namin kayang gawin, nariyang ka, Panginoon, upang kami po ay pagpalain. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mong ibinibigay sa amin, Panginoon, ang paalala na huwag po kaming mapapagod. Huwag po kaming susuko. Gagawa at gagawa pa rin kami, Panginoon, ng mabuti. Hindi man namin inahangad at hindi man ang layunin namin ay upang tanggapin ang pagpapala, kundi gagawin namin to dahil ito ang ninais mo para sa amin. At alam namin, dakilang Diyos, na kami rin naman ay iyong pagpapalain. Thank you so much, Lord, kay Pastor Henry. Patuloy mo siyang i-bless ang kanyang pamilya, Sister Noemi, maging ang kanilang mission. Thank you so much, Lord, sa aming pong resident pastor, sa patuloy na pag-iingat mo sa kanya. Salamat, Panginoon, sa wisdom na binibigay mo sa kanya. At thank you so much, Lord, sa aming pong bishop, na dito sa iglesyang ito na patuloy kaming pinangangalagaan. At salamat, Panginoon, sa bawat kapatiran na patuloy na nagmamahalan at ibinibigay ang mga sarili sa paggawa ng kabutihan. Maraming salamat po. Patuloy mo po kami pagpalain sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po muli, Pastor Henry, sa napakagandang mensahe. Na-bless po ba ang bawat isa?
Amen. So, announcement po, meron po tayong choir practice after po ng ating gospel hour service. And tayo po tayo para po sa ating closing prayer. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa hapong ito. Maraming salamat Panginoon sa aming napakinggan mensahe Panginoon. Naway madala po namin ito sa linggong kakaharapin po namin. Naway kayo po ang siyang magpala sa aming lahat. Kayo po ang siyang mag-ingat sa aming lahat Panginoon. Maging sa pagsamantalang paghiwa-hiwalay po namin. Kayo po ang siyang mag-ingat Panginoon sa bawat isa. Maraming salamat po sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. So dito po nagtatapos ang ating Gospel Hour Service. God bless us all.